i-flex ko lang tong tanto na buyback natin sa isang client natin. Na-notice kasi namin meron siyang plastic varnish, tapos na QDE yung bahay niya at saka na varnish. Bibigay ko ng recommendation ko sa nung care nung bahay kasi actually para sa akin, sa experience ko, yung ganitong pag-varnish mas makakasira siya sa scabbard saka in the long run. Ito sa ikaw nga map nito na video. Ito kasi yung varnish, pagka na-varnish yung ng ratan niya, hindi makakahinga yung ratan pag nabasa siya, mabababad yung tubig sa loob, kakainin, tapos at the same time gagawin niyang brittle tong bark ng doon na to mapuputol. Nagiging madulas din siya kasi ang ratan, inabsorb niya yung oils ng kamay natin saka yung pawis natin. Yun ang nagpapakintab sa kanya, saka preservative niya rin, saka pati yung oils ng meat, yung ginamit mo sa pagkain. Kaya pag ginugasan mo siya, naiiwan doon yung oil, yun ang nagpre-preserve sa kanya. Eto, madali na itong masisira. Kaya nung una, tinawaran ko doon sa nagbenta na ito kasi nga, gano'n na kaya i-restore ko to. Pangalawa, pagka linagyan mo kasi yung bahay niya ng hindi siya nakakahinga. Ito yung unang effect. Tignan nyo, nag-warp siya. Nagbibitak yun, lumaki yun, lumito. Kasi ang wood, nag-expand, para rin yung cotton, pag linagyan mo ng tubig, inabsorb niya, mag-expand yun eh. Ngayon, pag masyadong mabilis na natuyo yun, binabad mo sa araw, doon magkakrak ang wood. Kaya kailangan din siya na hindi ganoon kabis yung pagkakuan niya. Eto, hindi siya makakahinga. Kaya nag-expand siya. Ito kasi, na-adjust to, nahihigpitan to. Nababaklas namin to, tapos nahihigpitan namin to na yung mga iba rin, meron yung mga gusto nila na yung bahay nung knife nila, maiksi yung pero ito kasi may purpose to kasi ito yung, pag minsan nasa bundok ka, nasa ka, lahat ng gamit mo basa na. Ito lang hindi, dito kami kumukuha nung pang whittle, pang fire starter mo. Tira mo, meron siyang meron siyang varnish. Pwede ka mag-start kasi dito ng tinder mo ng pang fire starter mo kasi mostly ito yung pinaka tuyot na gamit na nasa mo. Kaya rin ito mahaba, kaya rin yan na may design kasi yan ang gamit niyan na isa. Yung iba kasi ito pagka nakalagay dun sa mo, ito yung tumatama sa leg natin para mabunot mo yung blade. Traditional kasi nahikot to ng Ifugao. Kagaya nito. Ito pinangkakati ko kasi ito ng rabbit, nagbibida ako ng rabbit eh. Gamit na to na pero yung bahay niya, ganyan na magkakaroon man yan ng ganyan na mga amag. Brushin mo lang siya. Brushin mo lang na shiny ulit siya. Buhay yung kahoy, buhay yung hindi yung kagaya nito na i-compare mo yung nawala yung pagka-natural ng wood. Ito, matagal na to. Regalo kasi ito nun sa akin ni Tim Ang nung birthday ko noong 2017. Gamit na. Hindi ko na mabilang kung ilang rabbit ng nakati ko. Ito yung tinatawag ko na rabbit jambia ko. Kasabay niya rin nito. Itong tanto na to kasi galing din to sa akin. Yun lang. Kaya sana yung sa mga next na i-consider nyo na wag i-varnish. Kagaya nito, ito rin, tagal na nito. Buhay pa rin yung kahoy niya, makintab. Kasi doon mo siya makita habang nagagamit siya. Na-preserve yung, Tsaka makapit, Ito, hindi basta-basta dudulas sa kamay. Tira mo, ito, meron din ako dito old na UT blade na maski ganyan yung bahay niya. Brushin mo lang ulit yan. Buhay ulit yung kintab niya. Lalo na to langka kasi itong bahay na ito eh. Kaya hindi ko to kinarvan. Langka. So, lagay mo na tapos oil mo na . Okay lang yung mga ganyan na may mga kalakalaw. Gamitin mo na ng gamitin kasi carbon steel blade to eh. Magsasawa ka sa kaalaga sa kanya, gamitin mo na ng gamitin. Yan ang recommendation ko sa blades natin. Kaya sa next, sana bago nyo
i gantong i-varnish, pag-isipan nyo muna mabuti.